Okay, good morning everyone. Ready na po ba kayo sa ating panambahan sa umagang ito? Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat para kamayan po ang bawat isa. Mag-release po tayo ng blessing sa bawat isa. God bless you brothers, God bless you sisters. Good morning everyone. Amen. Amen. So, bago po tayo pumunta sa ating panalanginan or sa pambungad na panalangin po natin, sige po, pwede na po kayong makaupo muna. Ay, meron po tayong gaganapin na camp meeting sa April 17, 18, 19. I think 18, 19. Ito. August 17, 18, 19. Bakit 16 to? Hindi, kasi Nag-move tayo. Okay. Ang original po na date, 16, 17, 18 dapat. So, pinamove po ng ating pamunuan ng 17, 18, 19. Ang camp meeting po na ito ay napakasaya po. Okay? Ang camp meeting na ito ay pinagsama-sama po ang lahat ng NCR para unang-una ay makilala natin ang bawat kapatiran po natin NCR. Okay, pangalawa po, para po medyo ma-relax naman tayo kasi yun po yung holiday season ng Holy Week. Tama po ba? Makapag-unwind po tayo, makapag-band po tayo sa ibang mga kapatiran at ito po yung pinaka-special na plano ng buong family to have a camp meeting kasama po ng inyong family. Okay, kaya nga po, dineklara nila ang holiday ng mahal na araw, inilagay po yung camp meeting para yung mga bawat family, kasi bakasyon yun, right? Ay makapag-bond sila at ma-include po rito yung spiritual na maturity po ng bawat isa. Kasi supposed to be, pag tayo po ay family bonding, ay kumbaga yung ating physical lang po ang binibigyan natin ng excitement. Tama po ba? Para maband tayo, family, pero i-set aside mo yung spiritual, hindi po nag-grow yung spiritual natin. Tama? Etong camp meeting na darating po, okay po, pareho po ang binibigyan dito ng maturity, spiritual, bonding, and higit sa lahat, ang ating pag-deeper sa word po ng Panginoon. Kasi kasama po yun. Punong-puno po ito ng activity for the family, for the brothers and sisters. Kaya po, ine-encourage ko po ang bawat isa. Okay, na kung may plano kayo this coming holiday, please include ang camp meeting po ng bawat churches ng NCR. Lalong-lalo na pag meron po kayong gustong i-win sa Panginoon. This is special po sa mga i-win nyo or yung maa-unwind na family nyo para magbalik loob po sa Panginoon. Amen po ba? Ay, parang wala pong nag-amen. Amen, amen. From the top po ba ulit? So, ang registration po, yes, pag titingnan mo po ay mahal. This is cost for 4,000 baht. Okay, baht. May baht po yan. Napakaganda po ng resort. Napakaluwag po ng bawat activity. Bakit po? Ang per meal pa lang po sa labas magkano? 250 per meal. Tatlong araw po tayo doon. Breakfast, lunch, and dinner. Plus yung mga prizes pa po para sa ating mga laro. Meron po tayong mga laro doon. May mga team po doon. Yung mga elderly, okay, i-enjoy nyo po yung camp meeting na yan kasi minsan lang po yan sa isang taon. Tama po ba? Na mamasid nyo man lang yung bonding ng bawat kapatiran po natin. Okay, ina-encourage ko po ang mga kabataan to join, ang mga elders to join, at yung bawat manggagawa at bawat isa na gusto po, you are welcome.
Tandaan niyo po, ang 4,000 na yun, pag kumain kayo sa labas, magkano? Pag nagpagas kayo, family, magkano yun? So, 4,000. Kasi yung 4,000 na yun, isang bagsakan lang. Mabigat yun. Pero itry niyo po na kumain sa labas, mag-commute kayo, mag-entrance kayo sa resort, kung sa resort man yan, magkano yung mauubos niyo rin? Tama po ba? So, pangalawa, ang ililikom po dito ay mapupunta po ito sa, pag meron naman pong sobra, dun sa mga speaker po natin, kasi may mga speaker tayo, kasi gusto natin ma-fit in, hindi lang ang physical na katawan natin, kundi maging ang spiritual po natin. So, ilan po yung magme-message doon? So, masaya ka na with your family and napapakain mo pa yung spiritual nating kaluluwa. Amen po ba? Amen. So, I encourage you, my dear brothers and sisters, ang pagkakataon ay minsan-minsan lang yan. Ang opportunity ay minsan-minsan lang po yan. Amen po ba? Amen po ba? Parang ang amen, parang walang convincing. Amen po ba? So dito, ang gagawin po natin, okay, kasi malayo pa. Pwede po kayo magbigay kay Sister Cecil or kay Sister Divine ng hulog nyo. Okay, malayo pa po. Anong month pa lang, di ba? March. Isang buwan. Okay, para hindi kayo mabigatan. Okay, magbigay ka na 500 ngayon, sa susunod na linggo, 500, sa susunod na linggo, 500. Pagdating ng camp meeting, 17, 18, ay bayad na kayo. Tama po ba? So, I encourage everyone to come and join to our camp meeting. Sino pa rito yung naka-attend na ng camp meeting? Masaya ba? Super. Tama po ba? Napakasaya. Ang buhay ng tao ay hindi natin alam kung hanggang kailan. Kahit lang yun ay ma-experience natin. Amen po ba? Dalhin niyo po yung family niyo. This is the time na mag-invest po kayo ng pera sa family niyo para manumbalik po sila sa Panginoon. Amen po ba? Amen ba? Amen. So, ano ba? Announcement pa po ay ang ating anniversary hindi na po December but October 22 na. Ay, November 22. Birthday ni Tatay Nomer yun? November 22. Advance. Okay. This is not, hindi po ito, may plano po ang Panginoon. Okay po? So, adjust lang ang kailangan. Bakit po? Kasi ni-review po namin lahat ng month. Hindi po tayo pwede ng November, hindi rin tayo pwede ng October, hindi tayo pwede ng October, at hindi po tayo pwede ng December. Bakit po? Ang ating pong praise leader or ating leader ng worship team ay pupunta po yan ng Hong Kong. Yay! Sana all! So, ang September po, ayan po yung anniversary po ng main church po natin. Busy po siya. Okay, so ang pwede lang po ay November 22. Okay, take note na po, ang ating pong anniversary sa LOTN San Mateo ay November 22. At mag-expect po tayo sa maraming mga lingkod ng Diyos na pupunta po rito. Ang ating guest speaker, bago ko po makalimutan, ay walang iba kundi si Bishop Alan Gamiao. Okay? Bishop Alan Gamiao. So, ngayon pa lang, i-prepare na po natin ang venue, i-prepare na po natin ang mga bagay-bagay para sa ganon, sa day ng anniversary natin, hindi tayo mangangarap. Okay? We need to pray hard para sa ating anniversary. Amen po ba? And
tayong gaganaping prayer and fasting. Hindi kasi mailagay dyan. Wait lang po habang nag-aantay tayo ng iba. Okay. I hope makita ko. Okay. Ang ating anniversary ay October 22. That is Saturday. Ay, November, sorry. Ang anointing service po natin before anniversary po ay November 21. Ang ating pong mag-message po doon, mag-exhort ay walang iba kundi si Pastor Francis Aldiche. Amen? Excited? Okay. Ano pa po? May prayer and fasting po tayo. November 7, 8, 9. Okay? November 7, 8, 9. Gusto ko po lahat po makapag-participate po ng prayer and fasting po natin. Okay. So, yun lamang po for announcement. At naintindihan niyo po ang lahat. So, unahin po natin ang camp meeting. I encourage ang mga kalanayan at mga elder, mga kabataan po. Pag gusto niyo pong sumama, ay pagbigay alam niyo lang po sa akin. Kay Sister Divine, kay Nina, at saka kay Elder Cecil. Okay po ba? Okay po? Excited po? Excited po sa gawain ngayon? Amen! Isa pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Come on, let's stand up and we pray. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We glorify your name. We bless your name, Jesus. Oh, we adore you, God. We adore you, Lord. Oh, pinupuri ka namin. Sinasamba, dinadakila, Lord, sa Espiritu at katotohanan. And this day, Lord, we believe that you set this day for us to worship you, oh God. We're so excited, Lord, na ikaw ay mapapurihan sa umagang ito, oh Diyos. Ikaw ay maparangalan sa aming mga buhay, Panginoon, because God, ginising mo pa kami sa umagang ito para ikaw ay masamba, Panginoon. Binigyan mo pa kami, oh God, ng kalakasan para ikaw ay mapapurihan. And Lord, we're so excited in this morning, oh God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba, dinadakila sa Espiritu at katotohanan. Come on. Oh, we worship you, God. We worship you. Oh, hallelujah. We exalt your name in this place, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, God, for this opportunity, Lord, na kami po ay makasamba sa iyo, Panginoon. Oh, we give you praise, oh God. We glorify your name. We bless your name, Lord God. Let our spirit arise, oh God. Let our spirit arise to worship you, oh God, in this morning, oh God. Oh, at dito kami, Panginoon, sa iyong panambahan. Nandito kami sa iyong paanan, Panginoon. To acknowledge your presence, Lord, in the midst of us, Lord God. We want to long to you, Lord God. Uhaw kami sa presensya mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, nandito kami sa iyong harapan, Lord. Huwag mo po kaming bibiguin, Panginoon, sa umagang ito. Ayaw po namin lalabas sa bulwagan mo, O Lord, na wala kang mensahe sa amin. Ayaw namin, O Diyos, na lumabas sa bulwagan na ito, Panginoon, without any confirmation, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, prepare our hearts for your words, O God. Buksan mo po ang aming mga spiritual na tenga. Prepare mo po ang aming spiritual na puso for your words, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon, ay, Lord, kami po ay matayuan mo lang kami, Panginoon. Mapansin mo lang kami, Panginoon. We're so excited, Lord, to worship you. Oh, hallelujah. Kaya naman, O Diyos, sa aming mga kapatid,
Panginoon, na hindi pa po dumadako sa lugar na ito. Lord, ipaalala mo po ang araw na ito para ikaw ay makaliig, Panginoon. Because of the 7 days that you've given to us, you set Sunday for us. You set a day for us, Panginoon. Para ikaw, Lord, ay makaliig sa lugar na ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalhin mo ang kanilang mga padyapak sa lugar na ito, Panginoon. Lord Jesus Christ of Nazareth, convey them, Lord. Convey them, Lord. Na sila po ay makakasama namin sa pagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. And that your words, Lord, upon to us in this morning, Lord, that na maka-breakthrough ang iyong salita, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Oh, we long for your words, oh God. Dahil ang salita mo, ang siyang ilaw ng aming buhay, pag-asa ng aming buhay, Panginoon. Oh, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, Lord, kami po ay Lord, God, lumuluhod sa iyo sa umagang ito. We ask for your forgiveness, God. Hindi po lingid ang aming mga nagawa sa mga nakaraang mga araw, Panginoon. Inaamin namin, Lord, sa umagang ito, Lord, na kami po ay nagkasala. Inaamin po namin yan at humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa isip, sa salita, sa gawa, sinadya man ito o hindi, Lord. Wash us, Panginoon, with your most precious blood from head to foot, Panginoon, para hindi kami hindrance ng pagsasamba ng bawat isa sa umagang ito. Para sa ganon, ang lahat ng aming awitan, lahat ng aming panambahan na iaalay namin sa iyo, Panginoon, ay makarating sa iyong banal na trono. Hindi po parang atingaw na bumamatingaw lamang, Panginoon. Gusto namin makarating ang aming panambahan sa iyong trono, Panginoon, because this is our desire in this morning, Panginoon. Ang makarating kami, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon. Na ihatid kami ng banal na Espiritu, Panginoon, sa iyong banal na trono, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, we entrust everything to you, Panginoon. Holy Spirit, dwell unto us. Holy Spirit, let your manifestation upon us, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Let your thousands of angels, Lord, nasamahan kami sa panambahan ito, Panginoon. Lord, bless our worship team, Lord. Ang mga hinanda nilang awitin, dalangin namin, O Diyos, na makarating sa iyong banal na trono ito, na maging mabangong sambyo sa iyong banal na trono, Panginoon. And even, Lord, sa mga magpapatotoo sa umagang ito, bless them, Lord, samahan mo sila, Lord God, to testify your goodness, Lord, sa kanilang mga buhay, O God. And even, Lord, your words in this morning. Samahan mo ang aming mga kapatid, Lord, ang aming kapatid, Lord, na si Sister Cecil, Lord God, bilang vessel ng iyong mga salita, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. And Lord, let the fresh revelation, Lord, abide in her lips, O God. Salamat, Panginoon, sa kapatid namin ito, O Diyos. Samahan mo siya, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, sa umagang ito. And we thank you, God. We thank you. Salamat, Panginoon. We entrust everything, Lord, na magaganap, Lord, sa panambahang ito, Panginoon. And Lord, salihan mo po ang bawat isa. Prepare our spiritual mind, heart, spirit to worship you, O God. Because this is what you want, Lord, sa umagang ito, Panginoon. And we rebuke, Lord, ang lahat ng gawa ni Satanas, ang lahat ng taktika ni Satanas, Lord, sa aming lahat sa umagang ito. Maging sa mga aabutin na mga tinig na ito, Panginoon. Lord, i-bless mo ang mga tenga na nakakarinig ng iyong mga salita sa aming mga kapit-bahay, Panginoon. Sa mga dumadaan dyan sa kalsada, Panginoon. I-bless mo ang kanilang buhay, Panginoon. And one day, Lord, makakasama namin sila sa panambahang ito, Panginoon. Lord God, we thank you. We bless your name, Lord God.
Salamat, Panginoon, sa manambahang ito, Panginoon. Lord God, ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. So, pwede na po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Once again, we welcome you, brothers and sisters, sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen and good morning everyone. So, dadako po tayo sa patotoo. Sino po rito yung meron pong testify or ipapatotoo sa biyaya ng Panginoon? Lagi po natin tatandaan, apart from God, we can do nothing. Sa sino po yung malakas ang loob na ipagsigawan ng kabutihan ng Lord sa kanyang buhay? Amen! Palakpakan natin ang ating kapatid sa Panginoon. Jessica. Ano po, magandang umaga po sa ating lahat. Good. Magpatotoo lang po ako sa ginawa ng Lord sa akin sa buong linggo. Ayun po, naano na po yung aking kuryente, babayaran ko na po bukas. Na ano po yung aking dalangin na hipo po ni Lord ang aking amo. Ano po ako sa kanya, naka-advance po ako sa kanya. Basta pray lang talagang kahit anong pagsubok. Sa pagsubok talaga, napaka ko ngayon yaman sa pagsubok. So, nandyan si Lord. Lagi niya akong sinasamahan. Hindi talaga tayo mapapagod. Kapit lang. Yung pagsubok na yan, kasama yan sa panang natin kay Lord. Basta nandyan lang siya. Lagi lang niya akong inaano talaga na kahit ako na lang talaga mag-isa, huwag lang ako talaga sumuko sa kanya. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Basta bigyan mo lang ako ng kalakasan para hindi ako magkasakit, para magtuloy-tuloy ang ko sa'yo. Yun lang ang ko, yun kabutihan talaga ni Lord na mag-isang taon na rin po akong hindi na nagme-maintenance. Na ko na lang po, si Lord na po ang bahala sa akin. Kasi kung naman kasi minsan hindi ako nakakabili ng gamot na kasi kulang talaga yung ko. Mag-isa na lang po talaga akong naghahanap buhay ngayon. Sa dami po ng ko sa bahay, yung manugang ko wala na rin trabaho, natanggal siya. Yung talagang pagsubok na talaga sa amin ngayon na kasi nga yung anak kong si Ella, di talaga siya makakapasok kasi nga nagpapadidi siya, breastfeed po siya. So, okay lang po yun. Basta sabi ko, lang talaga kay Lord talaga, siya talaga ang sa atin, wag lang tayong sumuko. Yun ang pinapanalangin ko sana na makarating na sila dito sa paanan ni Lord na hindi ko talaga tinitigilan ng pagdadasal sa kanila talaga. Maraming salamat talaga kay Lord na nandyan siya lagi. Pagsubok araw-araw, laban lang, kapit lang, sa kanya. Talagang nandyan siya, palaging hindi niya tayo pinapabayaan, binibigyan tayo ng pagmamahal ni Lord. Ang pagsubok, pag-ibig niya yan sa atin. Yun, para lagi natin siyang maalala. Prayer lang talaga, kapit lang kay Lord. Kay buti ng Lord sa buhay ko, binabalik ko sa kanyang papurit na sa salamat. In Jesus' name, Amen. 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 Grabe naman. Nakaka-inspired. Amen. So kung sino man yung may mga problema dyan, mag-isip-isip kayo ng isa, dalawa, tatlo. Amen po ba? Lagi po natin tatandaan pag nasa paanan tayo ng Panginoon, nasa kamay tayo ng Panginoon, ay pinoproteksyonan niya tayo. Amen po ba? Just a matter of faith and just a matter of prayer po yan. Sabi ng Panginoon, I will never leave you, forsaken you. I will give you hope and a good future. Amen po ba? Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Number 2, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon without anything na gagawin niya para sa iyo. Bakit? Kaya tayo may pagsubok because gusto ng Panginoon na ipinapakita sa atin pong lahat that without you, you can do nothing. Kailangan mo ako, anak. And sa pamamagitan ng pagsubok mo, mare-reveal ang aking kapangyarihan. Amen? Amen. Mare-reveal ang aking kabutihan. Mai-strength yung ating pananampalataya sa Panginoon. As long na nakakapit ka sa Panginoon, hindi kanya bibitawan. Amen po ba? Amen. So, sino pa po? Okay, sige, palakpakan natin si Nanay Nora. Praise the Lord!
Good morning sa ating lahat. Ay, patutuo ko yung napunta ako sa Nova Gym. Check up ko yung mata ko. Akala ko, ano lang, yung bang, kasi ang ano ko, para masukatan at magkaroon ng salamin. Akala yung salamin ko ay ano na. Kaso na kasi, ano na yun mga 10 taon na yun. Ang tagal. Kaya sabi ko, nagpunta ako sa Nova Gym na ganyan. Tapos, nakita, sinilip ng doktor yung ano niya, mata ko. Sinilip niya sa aparato ganyan. Tapos sabi niya ganyan, ay kailangan ito maliser. Sabi niya ganyan, kasi, ano daw, maraming moist ba? Tapos sabi ko, oh, gusto Lord. Sabi ko sa loob ko, niliser daw, wala akong pinansyal, wala akong pera. Sabi ko sa isip ko. Tapos sabi niya, sige, mamaya mo po ka na dyan at maililiser ka. Sabi niya ganyan. Tapos natakot na ako, sabi ko, wala akong kadadalang pera. So pumunta ako doon sa, information, yung babae doon, kinausap ko. Sabi ng babae, libre yan. Basta mayroon kayong sabi niya, yung PhilHealth na card. Sabi niya ganyan. Oh, salamat po. Sabi ko, kasi magpaano kayo, paliser kayo. Opo, sige po, basta libre. So, yun, sabi ganyan, yung isa muna ang may paliser. So, ito. Tapos sa susunod na Sabado, ito naman kabila. Sabi niya, kaya hindi ako nakapunta dito, naka-attend sa church na 2 linggo. Kasi ngayon ay nasikaso ko. Tapos, sabi niya ganyan, nung nalisar ako, ingatan mo yan na hindi maalikabukan. Kasi may infection, gano'n. No, di ako pumunta talaga ng linggo kasi wala akong protection sa mata. 2 linggo ako na hindi nagpunta dito sa church. So ngayon, sabi pa ng doktor sa akin, after that, prepare mo na ng financial. Kasi sabi niya may katarata ka at saka yung lens. Sabi niya ganyan. Ay, mahal din pala ng lens. Biro mo, 2 mata, isa lang. 32. Ay, sabi ko, sa loob ko, sana kukuha ng pera. Sabi ko gano'n. Eh, ngayon, pinag-pray ko kay Lord. Lord, bahala ka na. Sabi ko gano'n. Kano kaluban mo sa akin? Sabi ko gano'n. Yan ang mangyayari, di ba? Pinapaubaya ka kay Lord. Kasi, ito na talaga ang mga tumatanda na marami na lumalabas na karamdaman sakit. So, pinapaubaya ko na kay Lord ang lahat. Bahala na lang siya sa akin. Mas na ako nanampalatay na nanalig sa Kanya. Hindi ako nawawala sa Kanya. Prayer lang. Kaya dinadaan ko lang sa prayer. Kaya salamat kay Lord na naliser ng mata ko. Pero maliwanag na. Pero yung parang maulak sa mata ko ganyan, parang nawala. Medyo maliwanag na. Minsan kasi dito pag-tingin ko na ganyan, parang may nakaharang na itim, mga gano'n. Ngayon wala naman ng awa ng Diyos. Kaya thank you kay Lord, papasalamat ako na, balinaw ng kaya lang nung nagsalamin ako, yung dati, sakit ng mata ko, kumikirot kasi hindi niya kasukat yung yung salamin ko yung grado. Kaya balak ko na naman ulit na babalik sa doktor na magpasukat ng grado para Pero yung paglilisap na yan, bahala na lang si Lord. Pinapabaya ko na sa kanya. Kasi alam niya na ang tagapaglingkod niya sa kabila, hindi niya pababayaan yan. Kaya umaasa ako sa kanya, yan ang kiniklaim ko sa Panginoon. Talaga na napakabuti ang Diyos, hindi niya pabayaan ang tagapaglingkod niya. Hindi niya pababayaan yan. Kaya yan, maasa lang ako sa ni Lord, biyaya niya. Kaya thank you kay Lord na malinaw na. Kaya lang nagpaano pa ako ulit ng pasukat ko yung salamin ko para mapalitan.
Hindi ako makabasa kasi kumikirot. Hindi ako makabasa ng Biblia. Kaya thank you kay Lord. Pinabalik ko ito ng maraming salamat sa Kanya. In Jesus' name, Amen. Praise God! Sige, palakpakan natin ang Lord. Lagi natin i-remind ang Panginoon because God is a Jehovah Jireh who provides. Sabi niya yan. Kaya pag tayo ay nananalangin, Lord, sabi mo, you are my provider. I-remind mo po sa Kanya yan. Lakasan mo, halos isigaw mo. Bakit po ba? Para sa ganon, ma-remind ang ating Panginoon, ma-remind mismo ang ating sarili, God will provide. Amen po ba? Lahat ng bagay, sabi ng Panginoon, I created everything sa buhay na ito, even our body. Kaya alam ng Lord ang bawat parte ng katawan natin. Alam ng Lord kung kailan tayo pagod, kailan tayo malungkot, umiiyak, tumatawa. Alam yan ng Panginoon. But gusto niyang malaman ng Panginoon kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. Amen. There's a matter of crying to God. There's a matter of kneeling to God. Amen po ba? So, pagka ikaw ay problema sa finances, pwede mong sabihin at sabihin mo talaga sa Panginoon, Lord, you are my provider. Sabi mo yan, hindi galing sa akin yan. Kiniklaim ko lang that you are my provider, you are my healer, and everything. Amen ba? Amen. So, sige po, sino pa po? Kung wala na po, pwede na po tayong tumayo at magbigay tayo ng papuri sa ating Diyos na buhay. Sige po, i-stretch nyo po ang inyong mga katawan at tayo po ay magpupuri na sa ating Diyos na buhay. Amen. Worship the Lord.
Panginoon ko, God. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa umaga nito sa iyong presensya, Panginoon. Tunay na, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, ay walang hangganan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umaga nito, Panginoon, at tunay na ikaw ay kasama namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, O Diyos. At una pa sa lahat, Panginoon, ang kami kinatagpo mo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Lord. We praise your name, O Lord. Thank you, Lord, for your unfailing love, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Salamat, Panginoon, O God. At nararanasan ka namin, O God. Salamat, O Diyos. Muli mo kami tinatagpo, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, Lord. Sa umaga nito, samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Lord, apart from you, Lord, I can do nothing, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon. Kung wala ang pagsama mo, we need you, Holy Spirit, to teach us, Lord. Lord, have your way, Panginoon, Lord, sa umaga nito, Lord. Gamitin mo lamang ako, Lord, as your vessel, Panginoon. Dahil, Lord, I am nothing, Lord. Lord, alam mo ang kapasigat namin sa harapan, Panginoon. Alam mo kung sino ako sa iyong harapan. Kung sino kami sa iyong harapan, Lord. Alam ko, Panginoon, Lord, na sa umaga nito, Lord, kakatagpuin ko, Panginoon, ang bawat puso ng iyong mga anak. Lord, kakatagpuin mo kami, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na spirito. Kami po, Panginoon, Lord, kami sama-sama. Nagpupuri, magpapasalamat sa inyo sa umaga nito. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Are we blessed? Amen. Amen. Tunay na ng Panginoon ay napupusan po sa umaga nito. Amen. Praise God. Praise the Lord. At tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon sa umaga nito. At inaanyayahan ko po na tayo po ay kung meron po kayong mga Bible ay buksan ninyo po sa ang ating pong text ay sa Psalm 136. The whole chapter po ito ng Psalm. So, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin. Psalm 136. Praise the Lord. Lahat po ay meron pong mga apps po. Basahin po natin. Sabi po dito, Psalms 136 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heaven, His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, His love endures forever. Who made the great lights, the sun to govern the day, His love endures forever. The moon and stars to govern the night, His love endures forever. To Him who struck down the firstborn of Egypt, His love endures forever. And brought Israel out from among them, His love endures forever. At dito po, to the following, makikita po, mababasa po natin. Ang whole chapter po ng Psalm 136 po, ang ating pong
tatalakayin sa umaga nito. Pwede na po kayong makaupo. Amen. Praise God. Mainit po ba? Praise God. At ngayon pong umaga nito, ang ating pong pag-uusapan po ay about God's eternal goodness and love. Tamang-tama po yung ating pong inawit po kanina. Sige po, ito pong ating pong pag-uusapan is God's eternal goodness and love. Ang author po nito is si David po. Ito pong full chapter po ng Psalms 136 is a hymn of thanksgiving for God's eternal goodness and love. Ito po ay sinulat as a litany. Litany means a tedious recital or repetitive verses. Ay series. Makikita po natin, di ba, mula verse 1 hanggang chapter 26. Bakit po paulit-ulit pong binanggit na His love endures forever? Doon po makikita po natin. From verse 1 hanggang chapter 26 times din po inulit po yung salitang word na His love endures forever. So, ayun po. Ito po kasi it's about eternal goodness and love ng ating Panginoon. Kaya po sinulat po yon. Kasi po, dapat po lagi po natin maaalala yung goodness and love ng Panginoon. Kaya po sabi po doon, His love endures forever. So ito po ay meron pong leader, dito po ay may leader, tapos ang response po ito ng congregational po, it's a congregational response po yung His love endures forever. Amen? At ito po, sabi po ni James Montgomery Boyce, American theologian po siya, sa Jewish tradition daw po, ang Psalm 136, ang tawag po daw dito ay is Great Hallel. Kasi po, the word, for the way it does not use the word hallelujah, but it is called the Great Hallel for the way it rehearses God's goodness in regards to His people and encourages them to praise Him for His merciful and steadfast love. Ito po, inihikayat po na ang mga congregation po ay magre-response po, di ba, ng His love endures forever. Para po ito po na maka-encourage po sa mga tao, sa mga congregation, na ang Panginoon po ay hindi po nagbabago kailanman. Amen? At ang Panginoon po, ang sabi po rito, is unwavering po, yung steadfast na katangian ng Panginoon, unwavering, to be firmly fixed and not subject to change. Ibig sabihin, hindi nagbabago, steadfast siya. To be loyal and faithful. Ito po ang Panginoon. Ito po si God. Ang ating pong Panginoon. He is loyal at firm po siya. Hindi po siya nagbabago. Ano po ang meaning ng eternal? Ang meaning po ng eternal is lasting or existing forever. Without beginning or end. Wala po siyang umpisa at wala po siyang end. Amen? Eternal. Ibig sabihin po nun, permanent po yan. Sa synonyms po, permanent po ang sabi dyan. Eternal, pangmatagalan, mananatili, magpakailanman. Walang simula at walang wakas. Eternal na diba? Eternal. Permanent siya. At meaning po ng goodness, isa-isayin po natin yung God's goodness and God's eternal goodness and love. Ayun po ang meaning po ng eternal. Ito po ay pangmatagalan, mananatili, magpakailanman, at wala siyang simula at wakas. Goodness, ibig sabihin po, is perfect and unchangeable moral and spiritual character ng ating Panginoon, encompassing all aspects of His being and actions, including benevolence, love, mercy, and justice. Ito po ang meaning po ng goodness. Ibig sabihin po, benevolence po, yung kabutihang loob, ang mercy, yung awa at habag ng Diyos. At ito po, dito po makikita po natin na ang Diyos po, wala pong hangganan ang kanyang pagmamahal, ang kanyang grace, ang kanyang habag sa atin.
Amen. Makikita po natin mamaya habang po tayo itong mag-aaral kung gaano ang ginawa ng Panginoon, kung gaano siya kaputi sa kanyang mga nilikha. Amen. At ang meaning ng love, God's agape love, is unconditional, selfless, enduring. Ang sabi sa 1 John 4:8, God is love. Amen. Ang Diyos po ay pag-ibig. Ibig sabihin po ng unconditional, ito po yung pong not conditional or limited. Ibig sabihin po, kompleto po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Unconditional, without condition. Amen? Sino po ang nagmamahal dito ng may condition? Di ba po, gusto po natin, pag tayo po nagmamahal, unconditional. Amen? Not limited. Hindi natin nililimitahan. Amen? Amen. Ang ibig sabihin naman ng selfless, God's love is demonstrated through His action, the sacrifice of Jesus, allowing for forgiveness and reconciliation. Ang enduring naman po, steadfast and unchanging. Ito po. Dito po, ang response po sa psalmist ay for His mercy endures forever, meaning the enduring nature of God's compassion and faithfulness. Amen? At pag-usapan po natin, ito na po tayo, papasok na po tayo. God's expression of His eternal goodness and love. Ano ba yung expression ng Panginoon sa kanyang eternal, pangwalang hanggan, na pagmamahal po sa atin? Kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin. Basahin po natin sa verse 4-9, sabi po rito, To Him who alone does great wonders, who by His understanding made the heaven, who spread out the earth upon the waters, and who made the great lights. Amen. Makikita po natin dito hanggang verse 9, nandito po yung creation ng Panginoon. Letter A, through God's creation. Dito po na expression ng Panginoon, ng Diyos sa atin, ang kanyang eternal goodness and love sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Amen. Through God's creation. Isa-isahin po natin ng creation ng Panginoon. Before, di ba po, ang mundo po ay wala po siyang hugis. Formless po siya. Kadiliman po ang bumabalot dyan. At dito po ay nilikha po ng Panginoon ito dahil po sa kanya pong salita, sa kanya pong kapangyarihan. Amen? Amen. Day 1, God created light and separated it from darkness, calling light day and darkness night. Amen? Nandiyan pa po kayo? Amen. Nantok na po. Day 2, anong nilikha ng Panginoon? God created sky. Day 3, God created the dry land, seas, plants, and trees. Day 4, God created the sun, moon, and stars. Day 5, God created the birds and sea creatures. Day 6, God created the land animals and humans. And then God rested on the seventh day. Amen? Una po dito, sabi po, we are created in God's image. Amen? Kawangis po tayo ng Panginoon. Tayo po yung mga special na nalikha ng Panginoon. Amen? Amen. God's creation is perfect. Perfect po talaga yan. At maging yung nature at lahat ng mga living and non-living things. Amen? Pagkatapos po likhain ng Panginoon, pagkatapos po niya likhain ang lahat po, di ba po siya po ay nasiyahan? Amen? Nasiyahan po ang Panginoon. At dito po, sabi po rito, even humans, every one of us is unique. Amen? May kanya-kanya po tayong mga identity. Papayag po ba kayo na lahat po tayo magkakamukha? Diba? Lahat po tayo unique sa Panginoon. At sabi nga po doon, pagka halimbawa, merong nagsabi sa iyo, ay, ang pangit mo. Ano po ba yung mararamdaman natin pag sinabi sa iyo, ang pangit mo? Diba po, nasasaktan tayo? How much
much more ang Creator na lumikha sa atin kapag tayo ay napulaan. Di ba po, Creator po natin siya. Ibig sabihin, pinipitasan po natin yung kanyang nilikha. Amen? Ganun po yung ano ko. Kasi pag ako po, hindi po ako, ayoko po magsasabi, ay, hindi siya maganda, hindi siya ganito. Kasi kung tayo po ay nilikha, di ba, na pare-parehong tangkad, pare-parehong kulay, pare-parehong ilong, lahat, mata, magkakamukha tayo, wala na tayong identity, di ba? Amen? Makikilala pa po ba tayo na ikaw si Brian, ikaw si Mark, makikilala ba tayo pag tayo magkakamukha, pare-parehong ng mukha? Di ba hindi? Kaya binigyan tayo ng sarili ko na identity ng Panginoon. Amen? Meron po tayong pagkakakilanlan. At meron din tayong mga kanya-kanyang mga pinangalan sa atin ng ating mga magulang. Pangatlo po, sabi po, God blessed us and gave the earth to rule over the dominion, over the earth and His creatures, commanding them to be fruitful, multiply, and fill the earth. Ito po, binigay ng Panginoon sa atin ang kapamahalaan para po sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ibig sabihin po doon, tayo po ay mataas po sa mga nilikha ng Panginoon, ng mga sea creatures, maging mga land animals. Tayo po ang may kapamahalaan sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Amen? Binigay po sa atin ang pamamahala doon na tayo po ang mag-rule doon po sa mga kinreate ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi po, tayo po ay special na nilikha ng Panginoon. Nakawangis niya. Kaya po ibinigay po sa atin po yung dominion, yung pong pamamahala po, doon sa mga nilikha ng Panginoon. Amen? Praise God. At pang-apat po, God display His power. Sino po ang makakagawa po ng ganun na creation? Wala po, di ba? Ang Diyos lamang. Because God is eternal. Walang hanggan ang Panginoon. Wala simula at wakas. Ang Diyos ay hindi natin malilimitahan ang kanyang kapangyarihan. Amen? Because He is omnipotent God. Amen? He is our Creator. He is high above everything na nilikha. Amen? Kaya, walang sino man na makakapantay sa ating Diyos. Amen? He is supreme. Amen? Sabi po dito sa Jeremiah chapter 32 verse 17, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched hand. Nothing is too difficult for you. Amen? Walang mahirap sa ating Diyos. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Kaya po, kung kayo po ay mapupunta sa ibang lugar, dito sa Pilipinas, ano po ang unang impression, mapapansin kapag nakita niyo po yung mga nilikha ng Panginoon, maging sa ibang bansa, di ba po mamamangha po tayo? Because God, He is amazing God. Amen? At napakaganda ng mga nilikha ng Panginoon. Sabi mo, pumunta ka sa Bohol, sa Cebu, kung saan-saan, mapapawaw ka, di ba? Amen? Dahil, pagka nakapunta ka sa ibang lugar, yung makikita mo, wow, ang ganda naman ang creation ng Panginoon. Di ba parang nare-refresh ka? Oo nga, walang mahirap sa Panginoon. By His outstretched arm, amen? Kaya niyang gawin lahat ng bagay. Kaya walang mahirap sa ating Diyos. Amen? Praise the Lord. At so ganito, meron lang tayo mga mahirap na sitwasyon sa ating buhay. Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos sa ating buhay? Meron bang hindi kaya na ilagpas tayo ng Panginoon sa ating mga pinagdaraanan? Meron po ba? Wala. Lahat kaya ng Panginoon. Dito na pinapakita sa atin kung gaano niya kamahal ang kanyang nilikha. Amen? Pangalawa po, ang expression of God's expression of His eternal goodness and love is through His action, through God's action. Dito po sa verse 10 to 20, ating pong babalikan ang ginawa ng Panginoon
sa mga Israelites. Dito po, talaga po ako po na gugustuhan ko po, before po kasi nung bata-bata pa po, boring na boring po ako, hindi ko po kasi naiintindihan yung sinasabi sa Old Testament. At saka parang nagano po ako na sa New Testament, pagka dito na lang ako magpabasa kasi panahon na ni Jesus. Ganun po yung Lord, parang ano pala. Pero pagka pala siya binulay-bulay mo kapag aralan, ay ang ganda po talaga ng story niya. Ang ganda po na i-apply din po natin ngayon. Praise God. Kasi po dati po, nung bata pa po ako, pag nag-devotion, sinabi devotion, ang alam ko lang kasi, buklatin mo yung Bible mo. Kung sa mapa-turn yung page, ayun po yung message ng Lord. Ganun po yung pagkakaalam ko before. Kaya po, parang hindi mo siya mauunawaan. Kasi, nagpipik ka lang, pipili ka lang, di ba? Magseselect ka lang kung ano yung maganda. Pero dapat po, chapter by chapter, verse by verse, ay natututunan natin, naaaral po natin. Amen? Praise God. At ang pangalawa po doon is through God's action. Dito po sa verse 10 to 20, makikita po natin na God intervened to deliver Israelites from the slavery in Egypt. Dito po yung God's intervention. Kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa kanila, mga Israelites, kasi po sila po ay naging alipin sa bansang Egypt. Amen? At nais ng Diyos na sila ay alis doon. Bakit po? Kasi diba sila po ay pinahihirapan ng mga Egyptians, ng Pharaoh. Ayaw po silang papayagan na lumabas ng Egypt. So, ganito po ang ginawa ng Panginoon. God's intervention. Ang Panginoon na ang pumaginaan ng elam dito po sa bansang Egypt, sa mga Israelites. Para po sila ay mailabas sa Ehipto. Sino po ang ng story, nakakaalam po niyan kung paano po sila inilabas ng Panginoon. Meron po, sino po rito? Maganda po ito pinapanood kasi pagka Holy Week siya, may mga palabas siya na mga movie, may mga ni Moses, mapapanood niya. Pero dito makikita po natin kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos, kung paano niya inilabas ang mga Israelites sa Ehipto. Number 1, God's intervention. Dito po ang Diyos po ang nanghimasok, nangialam. Siya po ang nag-intervene, kumilos para po mailabas ang mga Israelites sa Ehipto. Makikita natin dito na sa Book of Exodus, merong 10 plagues or 10 salot. At ang pang-10 salot, yung mga nauna, yung water naging turn to blood, di ba? Yung frogs, yung mga pigsa, lahat, mga yun, maraming pinadalang salot ang Diyos sa Egypt, sa bansang Egypt, para lang i-let go ni Pharaoh yung mga tao niya, ng mga anak ng Panginoon, ng ating Diyos, ang mga Israelites. Gano'n niya kamahal ang kanyang mga anak. Kaya gusto niya na maka-escape, makatakas ang kanyang bayan sa kamay ng mga Ehipto, sa Pharaoh. At sa tuwing magpapadala ang Diyos ng salot, etong si Pharaoh nagmamatigas pa rin. Hindi pa rin, tatawag siya ng salamangkero para ipagaya yun. Di ba? Mababasa po natin yan sa Exodus. Tapos po, ang panghuli po doon is the 10th plague where God struck down the firstborn. Pinapatay po Yahweh yung mga bagong silang, mga firstborn, mga panganay. Kabilang na po doon yung anak ng Pharaoh. Praise God. Amen? Andyan pa po kayo? Yun po. Dito po makikita natin ang lahat ng mga panganay na lalaki ng mga ay pinapatay. Praise God. At dito po ang mga Israelites po, ang mga anak po ng mga Israelites ay hindi po sila
Hindi po sila namatay. Kumbaga, nilagpasan po sila ng angel of death. Kasi sabi po dito na ang mga Israelita ay magpahid ng dugo sa kanilang mga bahay. At lalagpasan yan ng angel of death. Sabi po dito, God sends the angel of death passes over the homes of the Israelites na merong marka ng dugo. Amen? Kaya po dito po, makikita po natin na yung Pharaoh, after this 10th plague, ay kanya na pong nirelease yung mga Israelites. Dito na po, maganda po ito. Ibig sabihin po, yung intervention ng Panginoon ay intentional action to change a situation. Ito po yung ginawa ng Panginoon, intervention po niya. At ang Diyos ang nagbago ng sitwasyon. At ito po, dito po na ito pong mga Israelites ay let go na ng Pharaoh. Kaya po, dito po, sa pangalawa po, God's miracle, sa verse 13, ang sabi po rito, to Him who divided the Red Sea asunder and brought Israel through the midst of it. Ito po, it's a miracle of God na to Him who divided the Red Sea into parts. God miraculously parted the Red Sea, allowing the Israelites to escape the pursuing Egyptian army. Ito na po, dito po nag-uumpisa yung Exodus. Ano po ba ibig sabihin ng Exodus? Departure from slavery in Egypt under the leadership of Moses. Dito na po. Ano po yung Exodus? Departure from slavery. Ito po ay ibig sabihin po ng Exodus. Ito na po yung ginawa ng Panginoon na kamangha-mangha sa mga Ehipto. Pangatlo po yung God's protection sa verse 14, and made Israel pass through the midst of it, for His mercy endureth forever. Una po, God parted the waters, allowing them to escape Pharaoh and his army. Makita niyo po, ang Red Sea. Hinawi po ng Panginoon yun, at ang mga Israelita ay lumakad po sila sa tuyong daan. Makikita niyo po, ang mga tubig ay humiwalay. At ang kanila pong nilakaran ay tuyo na daan, dry land. Amen? Ito po ang ginawa ng Panginoon. Yung miracle na ginawa ng Panginoon. Hinawi ng karagatan at pinadaan ang mga Israelita. Amen? Amen. Dito po, sabi po dito, Israelites walking through the Red Sea. It is God's protection. Sa Exodus chapter 14, verse 19 to 31. Ayun po, dito po natin yan mababasa sa book of Exodus. At makikita po natin ng protection ng Panginoon habang sila po ay naglalakad po doon. Ito po yung pinakita ng Panginoon kung gaano siya kamapangyarihan, na powerful God. Kung gaano siya ka-powerful. Amen? Na kaya niyang gawin lahat. Walang imposible sa ating Panginoon. Walang mahirap sa ating Diyos. Amen? Hinawi niya ito para ipakita dito sa mga Israelita na si Yahweh, si ang Diyos, siya ang magtatawid sa inyo sa anumang mga pang-aalipin ng Ehipto. Kaya, ito po ang ginawa ng Panginoon. When Israelites reached the Red Sea, in-stretch ni Moses ang kanyang hand. At ito nga po ay nahati. At nung sila na po ay hinahabol na po, kasi nagbago na naman ang isip nitong si Pharaoh, pinahabol na naman sila ang mga Israelites. Ngayon po nung pinahabol po sila, ang sabi ng Panginoon, kinumand ng Panginoon, stretch mo ulit ang iyong arm. At nag-sweep yung tubig at nilamon na yung mga Egyptian army. Amen? At doon po, pilit pa rin silang hinahabol ng Egyptian. Para po, kasi mawawalan na po sila ng alipin. Wala nang magtatrabaho para sa kanila. Kasi pinahirapan nga po sila ng Pharaoh.
para po magtrabaho sila na magtrabaho. At nung marinig ng Diyos ang kanilang mga daing, mga hirap, at doon po, inialis po sila sa Ehipto. Amen? Pinatakas po sila ng ating Panginoon. Amen? Sino po ang makakagawa nun? Wala po, di ba? Makapangyarihan ng ginawa ng Panginoon. God's protection in crossing the Red Sea is to keep them safe. Talagang nandun po ang pag-iingat ng Panginoon. At kahit na po na sila po ay iniwan po nila ang Ehipto para po sila ay lumakad po. Lumakad po sila sa anumang sinabi ng Panginoon na kanilang patutunguhan. Amen? Ano ba yung patutunguhan nila? Kaya sila umalis doon. Ano ba yung kanilang patutunguhan? Di ba po, sa Promised Land, gusto silang dali ng Panginoon sa Promised Land. Amen? Kaya po, inalis po sila sa pagkakaalipin. Gusto po silang ilagay ng Panginoon sa mainam na kalalagayan. Amen? Sa safe pasture po. Amen? Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya po sa atin, bakit minsan naalis tayo ng Panginoon sa itong sitwasyon na ito? Gusto niya tayong ilagay sa mas mainam. Amen? Doon sa safe pasture, doon sa promise ng Panginoon. Amen? Kaya po, bakit po? Minsan, reklamo tayo, reklamo. Ano? Para tayo, di ba, mga Israelita, nagre-reklamo. Ayaw ng Panginoon na nagre-reklamo. Ayaw niya na kagaya ng Israelites, nagmamurmur. Bakit kasi ganito, dito, ganito, mainit. Di ba? Panay reklamo. Pero ang Diyos, sa kabila ng kanilang pagiging pagre-reklamo, He is patient to attend their needs. Grabe pong patience na pinakita ng ating Panginoon. Amen. In spite of katigasan ng ulo, ando ng pagre-reklamo, ando ng halos i-curse na nila. Si Moses, di ba po? Grabe. Grabe yung mga Israelita. At makikita po natin dito, sabi po rito, ang sabi po rito sa God's action ay number 4, God's provision sa verse 16 to 20. Verse 16, to Him who led His people through the wilderness, it highlights the faithfulness and enduring love of God. Imagine niyo po, for 40 years na naglakbay ang mga Israelita. 40 years. Di ba po? Naglakbay sila. Sabi po rito sa Deuteronomy chapter 29 verse 5, sabi po rito, I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn out on your feet. This verse is a part of covenant renewal speech delivered by Moses to the Israelites before they entered to the Promised Land. Ito po, dito po makikita natin yung provision ng Panginoon. For 40 years, hindi yung kanilang damit, di ba? Hindi yan nasira. Yung kanilang sandals, hindi siya napupod. Amen? Grabe ang provision ng Panginoon. 40 years. Amen? Eh tayo nga, di ba? Yung mga damit natin, pagka ilang suot mo lang, ayaw mo na. Di ba? Ay, ayoko na to. Bili na ako ng bago. Ako si Casey. Si Casey talaga. Grabe, sila 40 years, hindi nasira. Hindi napudpud yung kanilang pangyapak. Ganun po yung provision ng Panginoon. Amen? Praise God. At sabi po rito, letter A, their clothes and sandals did not wear out. Hindi nga po siya nasira for 40 years. Pangalawa, ano po provision ng Panginoon sa kanila? They have food and drink. Amen? Sa disyerto, meron silang, saka na paglalakbay, meron silang naiinom na tubig. Ganun po yung provision ng Panginoon. Meron silang pagkain. Ano po yung pagkain nila? Yung mana na makukuha nila, matupulot nila tuwing umaga.
Praise God. Ito po yung manna and quail, demonstration of God's power and faithfulness. Praise God. Dapat ang Panginoon, hindi niya pinabayaan ang mga Israelita for 40 years na kanilang pag-wander sa wilderness, sa ilang. Ito po, sabi ko rito, God wants the Israelites to remain faithful. Gusto ng Panginoon na maging faithful ang mga Israelita, ang kanyang bayan. Kasi po, sa kabila ng pagpapakita ng himala ng Panginoon, sa kabila ng pagpaprovide niya, nakitaan ba ng katapatan ng Israel? Nakitaan po ba sila ng katapatan? Hindi. Di ba? Hindi po sila nanatiling tapat sa kay Yahweh. Reklamador nga sila. Oo. Ito po, kaya pinoprovide ng Panginoon ng lahat ng pangangailangan nila. Kala ng Panginoon ay masusuklian yung katapatan na yun. Pero hindi. Hindi po nasusuklian ng katapatan ng mga Israelita sa Panginoon sa kabila ng tapat si Yahweh sa pagpo-provide sa kanilang mga pangangailangan. Dito po sabi po rito, yung mana, ito po yung napupulot nila kada umaga. Ito po yung parang flakes or frost. At ang lasa daw po nito is yung parang wafer. And sabi po nito, gawa po ito sa honey. Sabi ng iba, parang galletas kung matikman mo. Pero mas masarap pa po yun. Amen? At ang sinisimbol po ng mana, symbol of God's daily provision and a test of Israelites' trust and obedience. Amen. Ito po, araw-araw nakakakuha sila ng mana. Pero bakit, ito po, ano na naman po itong mga Israelites, yung kumukuha na sila ng mana, sabi ng Panginoon, kumuha lang kayong enough for this day. Pero nung ginawa nila, nag-disobey na naman po sila, ang ginawa nila, kumuha sila may kumuha ng labis at in-store na sa kanilang mga lugar, sa kanilang tent. Kaya po, yung pong kumuha ng labis, ano pong nangyari doon, di ba? Nasira, nabulok. Kasi hindi po sila naniniwala sa Panginoon na eto, pag kumuha ka, enough na yun para sa inyo ngayon. Ay sabi ng Panginoon. Ito na enough na ito, sabi ng Panginoon. Pero sila, kumuha pa rin sila ng labis. Kaya po, dito po tinuturuan po sila. At meron na po sila, nagsawa na sila sa pagkain po ng mana. Meron naman sila hinihingi. Gusto daw nila ng meat, kaya pinadala sila ng Panginoon ng quail. Kasi sabi po nila, buti pa sa Egypto, nakakakain gawin ng karne. Samantalang dito sa pinaglagyan mo, puro ganito, mana. Nagsawa sila kaya pinadalan sila ng quail, pugo. Ang sign po, ang symbol po ng quail is God's patience and compassion. Grabe po yung patience ng Panginoon sa mga Israelita. Kung gaano po siya nagtsatsaga sa kabila na nagta-turn back na sila. Amen? Bakit po sinabi nagta-turn back sila? Kasi di ba po, nag-worship sila ng idols, other gods. Di ba po, matitigas po yung kanilang mga ulo. Tayo po ba matigas po ang ating ulo? Hindi po matigas sa aming ulo. Amen. Palalambutin yan ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito po, letter C. Providing them with comfort. Ano po yung comfort na yun? Di ba po pagka sila po naglalakbay, pagka daytime, sila'y pinapalo. Sinusundan po sila ng pillar of clouds para hindi po sila mainitan. Amen? At sa gabi naman po, para hindi sila ginawin, sinusundan po sila ng pillar of fire para hindi po sila lamigin. Amen? At ikukwento ko lang po sa po. Kasi po, nung nakarating po kami sa Middle East, sa Saudi, nung time na yon, nung
next na punta po namin, airplane hanggang Riyadh. Tapos po, nag-bus po kami mula Riyadh hanggang doon po sa lugar ng asawa ko. Which is, from 11 a.m., nakarating na po kami kinabukasan ng 2 a.m. Ganun po siya kalayo. At gusto po kasi niya na makita namin yung desierto. Kaya po kami pinag-bus, hindi na po kami nag-connecting flight. So, ganun po yung kalayo siya. Mula Riyadh hanggang is almost 12 hours kapag land travel na dire-diretso. Tapos tatakbo ng 120 kilometers. Yung bilis mo, ganun po siya kalayo. At habang kami nagbabaybay doon, nung araw pa, nakita ko po kung gaano po kalawang yung desierto. At meron pong, wala naman pong mabubuhay doon ng mga pananim. Diba? Kasi ang nabubuhay lang doon, yung para siyang yung damo na ulikot-ikot gano'n, tapos tutubo siya yung nagiging pagkain ng mga camel, mga tupa, mga gano'n. So wala po talagang ibang nabubuhay na. At saka wala pong makikita kang tubig doon. Amen? Pero ang ating Panginoon, He is good God. Doon po na pinakita ng Panginoon kung gaano po siya ka-amazing. Amen? Pinakita po ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Praise God. Grabe po ang provision ng Panginoon sa Israelites. Amen? At doon po talaga pagka lumabas ka doon po sa Saudi, pag lumabas ka ng mga ganito, parang mapipitak na yung mukha mo sa sobrang init. Grabe pong init. Imagine niyo po yun kung wala pong gumagabay na ulap sa kanila. Grabe po yung init at ang lamig naman kapag kagabi. Praise God. At may-experience pa nila kasi dyan sa desert, nagsa-sandstorm pa dyan. Pag nag-sandstorm, hindi ka nga makakalabas ng bahay kasi wala kang makikita eh. Parang kumbaga zero visibility din siya. Ganun po siya. Kaya po, na-imagine ko po na kung paano kaya ang Israelita dito namuhay ng 40 years, palakad-lakad lang po sila. Di ba doon? Ganun po, kung hindi po sila sinamahan ng Diyos, patay na po sila lahat. Amen? Kaya po, glory to God dahil andun ang pagsubaybay ng Panginoon sa kanila. Sinasamahan po sila ng Panginoon. At panglima po sabi po ito, God's covenant and love. Verse 21 to 25, sabi po, gave the land to Israel as inheritance. God's boundless mercy and faithfulness. The promised land refers to Canaan, which God promised to the descendants of Abraham and Israelites as inheritance. It symbolizes God's faithfulness to His covenant and the promise of a home for the chosen people. Amen. Ito na po, yung covenant ng Panginoon, na iaalis po sila doon sa pagkakaalipin nila at ilalagay po sila sa isang magandang kalalagayan. Amen. Praise God. Sabi po rito, Genesis chapter 12, verse 3 to 7, at sa Genesis 17, 4, 7 to 8, Genesis 22, verse 17. Ito po, tinatawag din po ito na the land, also referred to as the Holy Land. It is fertile land, flowing with milk and honey. Ito na po yung pinangako ng Diyos sa kanila. It's a land flowing with milk and honey. It's suitable for agriculture and shepherding. Kaya po mayaman po ang lugar na ito ng Kanaan. Mayamang lupain po ito. Amen? At grabe po na kapag sila ay nakakarating ng promised land, grabe po yung mararanasan nila na ginhawa. Pero ano pong ginawa ng Israelites sa kabila ng approaching na po sila doon? Meron po na hindi na natili sa Panginoon. Meron po doon na namatay na. Dahil po sa katigasan ng kanilang mga ulo. Amen? Hindi naman po yun yung first batch na nagbay sa ilang ang nakarating doon. Di po po? Even si Moses, hindi po siya nakarating
Sino lang po ang nakarating doon? Si Joshua at saka si Caleb po. Amen? Kaya po, gusto niyo po ba makarating sa promised land? Amen. Ang promised land natin. Praise God. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 13, remember the word that Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is providing you a place of rest, and I will give you this land. Today, our spiritual inheritance is in the kingdom of God. Amen. It's in heaven. Eternal life which is in heaven. Ayun po yung ating pong promised land sa ating kapanahunan ngayon. Amen. Ayun po ang bayan na ipinapangako ng ating Panginoon. Kasi hindi po tayo mga citizens dito sa lugar ito, dito sa bansang ito, sa earth. Hindi po tayo dito mananatili permanent. Sapagkat meron po tayong bayan. Doon po sa kaharian ng Diyos. Kaya po, kung tayo po na nararanasan natin ng mga hirap, sakit, kawalan ng financial, dito lamang po ito, temporal lamang po ito. Sabi nga po, kanina po, habang yung asawa ko, nakikinig po siya kay Brother Eddie. Sabi niya po, we are not citizens here on earth. Meron ka mang, citizen ka man sa Australia, sa Amerika, sa Canada, kung saan sa Europe, hindi ka naman doon mananatili. Makuha mo man ang mga citizenship doon. Hindi ka dyan, ang tunay ng bayan. Ang tunay ng bayan ay sa piling ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Sabi po rito, it's the blessings and promises to the believers received through faith in Christ. Eternal life being heirs of His kingdom. Tayo po yung mga tagapagmana ng ating Ama. Amen? Praise God. At kung nararanasan man natin ang kasalatan sa pananalapi, merong Diyos. Siya yung blesser. Ano nga sabi? Hanapin mo yung blesser, yung giver, not yung gifts. Amen? Hanapin mo muna yung giver bago yung mga gifts. Amen? Nakikipag-commune ba tayo everyday sa Panginoon? Nakakapag-pray po ba tayo? Nakakapag-devotion po ba tayo? Di ba po, ito po yung ating pong sandata para malabanan natin ang takbo ng mundo ito. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Ephesians 1:11-14, 1 Peter 1:3-5. At sige po, basahin ko po ito. Ephesians, sabi po ito. Ephesians chapter 1, verse 11-14. Ang sabi po rito, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of His glory. And you were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Ito po, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Tayo yung mga possession ng Panginoon, tayo kanyang mga pag-aari. Kaya meron, if you obey to God, merong inheritance na makukuha ka sa Panginoon. Amen? Kung magpapatuloy po tayo sa ating pananampalataya, sabi po nito sa kanyang salita. Amen? Kapag tayo po ay tumigil at hindi nagpatuloy, wala pong inheritance na makukuha po tayo. Amen? Kaya importante po na tayo po ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Pangalawa po, point, our expression of gratitude to the God of eternal goodness and love. Bilisan ko na lang po. Sabi po nito, give thanks to His loving kindness. Sa Psalms chapter 36 verse 9. Ito po sabi po nito, your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Your righteousness is like the mighty mountains, your justice like the great deep.
How priceless is your unfailing love. Sabi ng Panginoon. Both high and low among men find refuge in the shadow of your wings. They feast in the abundance of your house. You give them drink from your river delights. For you is a fountain of life. In you, in your light, we see light. Amen. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon, ng ating Panginoon dito, na His unfailing love. Hindi po yan nagtatapos ang pagmamahal ng Panginoon. Never-ending love ng ating Diyos. Amen. Kaya po, meron mga tayong mga pinagdaraanan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi temporal nga lang po ito dito sa mundong ito. Amen. At makikita po natin na kung tayo bigat na bigat at gulong-gulong, meron tayong kapahingahan sa ating Panginoon. Amen. Meron tayong comfort sa ating Diyos if we abide in the Lord. Amen. Pangalawa po, our expression of gratitude to the God of eternal goodness and love. Give thanks to His grace. Ephesians 2, chapter 8, verse 9. Hindi ang ating pong kaligtasan po ay dahil po sa biyaya lamang ng Panginoon. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Amen. Hindi po ito sa ating sarili. Ito po ay kaloob ng ating Panginoon. Ano po bang magandang regalo na gusto niyo matanggap sa ating Panginoon? Material ba? Financial ba? Di ba syempre hindi? Ang gusto po natin is yung eternal life. Kasi lahat ng yan, mapeperish, mapubulok, mawawala. Pero yung eternal life, it's never ending. Di ba po? Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya po, give thanks to the God. Give thanks to His grace. Amen? Pangatlo po, give thanks to His loyal love and faithfulness. Sabi sa Psalms 145 verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures to all generations. The Lord is faithful to all His promises and loving towards all He has made. God never stopped finding a way to bless His people. Amen? Hindi po siya napapagod gaya sa mga Israelites. Hindi po siya napapagod na i-provide lahat ng kanilang pangangailangan. Tayo rin po, hindi po titigil ng Panginoon. Natulungan po tayo. Amen? Ito po, sabi po sa pangatlong point natin. What are the lessons of Psalm 136? Una po sabi po rito, the past, present, and future will not end His mercy. The storms of life will not end His mercy. Distance from loved ones will not end His mercy. Financial loss will not end His mercy. Job loss will not end His mercy. Amen? Kahit ano po yung sitwasyon natin na karaan, sa kasalukuyan at sa hinaharap, hindi po natatapos ang habag ng Diyos doon. Patuloy at patuloy at patuloy because God is eternal. Amen? At anumang mga pagsubok, mga storms na dumarating sa buhay natin, hindi po matatapos doon ang mercy ng Panginoon. Amen? Amen. At kung ikaw man ay napalayo sa iyong distance from loved ones, will not end His mercy. Kung ikaw man ay napalayo sa iyong mahal sa buhay, hindi doon natatapos ang mercy ng Panginoon. Amen? Financial loss will not end His mercy. Even job loss, hindi po doon matatapos ang mercy ng Panginoon. Bakit po? Kaya ng Diyos na mag-provide. Amen. Sabi ni Pastor kanina, Jehovah Jireh, our God is provider. Amen. Patuloy at patuloy at patuloy ang biyaya habag ng Diyos sa atin. Kaya huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Patuloy lang po tayo na kumapit sa Panginoon, lakaran po. Kasi po, lalakaran lamang po natin yan eh.
Kagaya po na itinawid ka na sa Red Sea ng Panginoon. Gusto mo pa bang bumalik? Siyempre, ayaw natin. Gusto natin moving forward tayo. Amen? Praise the Lord. Huwag po tayo lumingon doon. Kasi baka pag lumingon tayo, kainin na po tayo. Ay, God. Ha? Di ba po? Kasi, kumbaga parang pag bumalik kang gano'n, sabi nga po, no turning back, di ba? No turning back, huwag mo nang balikan yung nakaraan. Praise God. Praise the Lord. Baka, silip ka ng silip. Doon pala yung aking kayamanan. Nandun yung aking mahal sa buhay. Patuloy tayo, kumbaga, malulugmok ang malulugmok. Forward po tayo. At sa pag-forward mo, kalimutan mo na yung mga masasakit na nangyari sa nagdaan. Amen? Na pa-persecute ka ng asawa, ng anak, ng pamilya. Tandaan po natin na unang pinersecute ay si Jesus. May naranasan po ng Panginoon niya. Na katawang tao siya. Naranasan po niya lahat po ng mararanasan natin. Amen. Lahat ng nararanasan natin. Napagdaanan na ni Jesus yan. Amen. Dahil may nakalaan ng Diyos para sa atin, sa kanyang kaharian. Amen. Praise the Lord. At sabi po rito, sa ating pangwakas, Psalms 100 verse 5, For the Lord is good and His mercy is everlasting and His faithfulness continues to all generations. Nagpapatuloy ang kabutihan, katapatan ng Panginoon. Amen. Nagpapatuloy yan through all generations. Psalms 23:6, Surely the goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Sinusugdan po tayo ng kabutihan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos palagi. Amen. Hindi tayo nag-iisa sa laban. Amen. Lagi po natin tatandaan. Hindi po tayo nag-iisa sa battle. Kasama po natin ang Panginoon. Psalms 107 verse 1, Give thanks to the Lord for His good, for His steadfast love endures forever. Oh, that men would give thanks to the Lord for His wonderful works to the children of men, for He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Amen. Praise God. Ilagak po natin lagi ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, na kaya tayong itawid ng Diyos sa Red Sea ng buhay natin. Amen. Praise God. At dito po, makikita po natin, aalisin tayo ng Diyos sa hindi magandang sitwasyon at ilalagay niya tayo sa isang magandang kalalagayan, which is the promised land ng Panginoon. His plan is to prosper us because He is God of eternal goodness and love. Grabe po yung love ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Ganun po, kung yung kanyang kaisa-isang anak, binigay niya para ikatutubos ng ating mga kasalanan for the redemption of our sin. Sino pa kaya, ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Amen? At kung minsan tayo po ay napapaisip, paano na to, Lord? Ito po ang aking pera ngayon. Paano na yung bukas? Paano na yun sa mga Lord? Huwag na natin intindihin yun. Ibigay na natin sa kamay ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos kung ano po yung ating pangangailangan. Sabi nga po, do not worry about everything. But kumbaga, lagi natin isipin na magpasalamat sa Diyos. Amen? At ang biyaya ng Diyos ay mayaman at sapat. Amen? Naisip ko po dito na we are the beneficiaries and recipients. Tayo po ang tatanggap ng lahat ng eternal goodness and love ng Panginoon. Kung paano niya ipinakita sa mga Israelita, ganun din niya ipapakita sa atin. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya po,
man po yung mga iniisip po natin sa ngayon, ibigay po natin yan sa Panginoon. Amen? At ang Diyos, handa siyang kalingain, tulungan po ang bawat isa. Problema, financial, sa health, sa ano pang mga bagay, trabaho, at sa kung ano-ano pa. God is faithful and true to His promise. Amen? Hindi natutulog ang Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos. Lagi siyang nakatulakay sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Ganun po. In-express ng Panginoon ang kanya pong kabutihan sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Amen? At hindi natatapos doon ang biyaya ng Panginoon. Ano po yung response nila ng mga sa Psalms? Ano po yung response nila? Is mercy endures forever. Ang ibig po sabihin nito is yung mercy ng Panginoon. Compassion or forgiveness shown towards someone whom it is written is within one's power to punish or harm when God out of His loving kindness withholds punishment that we rightfully deserve because of our sin. Ibig sabihin na dapat sana tayo ang magbabata ng hirap dahil sa ating kasalanan. Pero inako ng Panginoon lahat. Amen? Nung sacrifice ng Panginoon ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo, inako na po niya lahat. Tinapos na po niya lahat. Amen? Ano pa po ba dapat ang ating ipag-aalala? Wala na po dapat. Kasi tinapos na ng Panginoon. Nasosobrahan na po, no-overtake na po tayo, nasosobrahan na po tayo ng kakaisip. Wala naman po tayo magagawa. Amen? Ibigay na lamang natin sa Panginoon. Praise God. Kami po sa Laundry Valley na isang taong mahigit na po kami. By the grace of God, hindi po kami nag-aboli ng pambayad sa renta, sa tubig, sa kuryente, which is almost 20,000 po ang binabayad po namin sa kuryente, tubig, renta. Pero, hindi po, kumbaga kami pinagkulang ng Panginoon. Itinawid niya kami. Alam mo po, iniisip ko palagi, pag nakatapos na kami cut-off, Lord, paano naman sa susunod na cut-off? Ganito, iniisip ako ng gano'n. Kasi mahirap po eh. Nagmamanage ka ng negosyo. Siyempre, ayaw po natin mag-fail tayo. Diba po? Pero, alam niyo po, ang Panginoon is God of eternal goodness and love. Hindi na po kami pinagkulang sa anumang pangangailangan namin. Dahil dito na lang po yung aming pong source of income. Dahil hindi na po, nag-exit na po yung asawa ko na, kumbaga, na-terminate na po yung kanilang Saudization na kasi, kaya pinauwi na silang lahat. Una pa iniisip namin, paano na kami mabubuhay dito? Pero hindi. May plano ang Panginoon. Amen. Yun po, biniyayaan po kami ng laundry business na hindi po namin alam paano siya patakbuhin. Through experience na lang po at sa mga sinasabi sa aming guidelines ng supplier namin. At doon po, by the grace of God, itinawid kami ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. At Lord, ikaw nang bahala kasi ito na naman ganito. Magbabayad na naman kami ng ganito. Pinaubaya ko na sa Panginoon. Sa daming bayarin, matotorete ka. Sa dami ng kailangang bilhin na supplies. Pero hindi ko ako nagpa-apekto. Hindi ko ako nagpa-apekto na gano'n. Kasi alam ko God will provide. Sinasabi na kung God will provide. He is Jehovah Jireh. Amen. He is God of eternal goodness and love. Kung paano pinakita ng Panginoon ang kanyang compassion. Amen. Sa kanyang mga nilikha. God is good. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa umaga nito. Yes, Lord. Yes, oh Jesus. We worship you, God. Hallelujah, Jesus. Atin pong alalahanin ang ginawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sa umaga ito, bukas mo ang iyong puso sa ating Panginoon.
Na tunay nga ang Diyos ay hindi nagkukulang. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa umaga nito. Ating alalahanin ang mga ginawa ng Diyos sa pasimula pa ng ating buhay. Hindi tayo makakarating sa kung ano ngayon kung wala ang guidance ng Panginoon. Kung wala ang provision ng Panginoon. Indeed, God is faithful. God is faithful to His promise. Awesome. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Itatanghal ka namin, O Diyos. Kailanman, Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Kailanman, Panginoon, ikaw ang Diyos na tapat. Hindi nagkukulang sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. And we purify because of your faithfulness and goodness to us, O Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for the gift of salvation, Lord. Thank you, Lord, because you provide everything we need, Lord. Salamat, Lord, sa umaga nito, Panginoon. Lord, we are satisfied, Lord. Kung paano mo na pinakita sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, O Lord, ang mga love. Lord, hindi ibabaw, Panginoon. Lord, God, sa amin, Panginoon, ang pagmamahal sa aming kapwa, Panginoon. Help us, Lord, to live and to share your word, Lord. Help us, Lord, na hindi namin, Lord God, sasabihin, Panginoon, ang kalikasan namin, Lord God. Help us, Lord, to proclaim, to preach your word, Lord God. Sa mga Panginoon, Lord God. Tunay na, Panginoon, na mahal mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Help us to live according to the purpose you want in our life, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagmamahal. Sa walang hanggang sawang pagtinawa sa amin. Sa walang hanggang sawang pagmamahal. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat, Jesus. Sa iyong ginawa, Panginoon. Para kami, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa umaga nito. At sa iyo lahat ng papuri. Iwan namin pagsamba sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Huwag tayo mag-umpisa na para tayo parehas na tayo ng sakit ang aking ulo. So, ito, mag-umpisa na tayo na manalangin. O Diyos, Ama namin na sa langit, Panginoon namin, nakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, na mga salita mo, Panginoon, na aming narinig, Lord. Thank you, Panginoon, God. Tunay ka nga, Panginoon, Lord, na hallelujah, Jesus, na napakabuti mong Diyos namin, Panginoon, Lord, na mapagmahal sa amin. Lord, dahil hindi mo kami, Panginoon, pinabayaan, Panginoon, Lord.
Lord. Lord, Panginoon, O God, sa aming narinig na ito, Panginoon, na pinahatid mo, Panginoon, kay Sister Cecil, Panginoon, O Lord. Panginoon, salamat sa naging kawanis ka namin, Panginoon, Lord. At Lord, Panginoon, kaya mo kami, Panginoon, nilikha, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ang aming purihin, sambahin, Panginoon, God. Dahil, Panginoon, ang mga Israelite, Panginoon, ay matigas na kanilang mga ulo, Lord. Lalo na, Panginoon, O Lord, ang marami ng masasamang hindi marunong kumilala, Panginoon, sa iyo. Kaya naman, Panginoon, O Lord, salamat sa iyo na inabot mo, Panginoon, ang mga Israelite, Panginoon, kami, Panginoon, at nagyang ka, Panginoon, O Lord, na pinadala mo ang inyong bugtong mong anak upang kami, Panginoon, ay lubusin. Panginoon, inako ng aming mga kasalanan, binayaran mo kami, Panginoon. Buti mo talaga, Panginoon, Lord. Dahil yan ang salamat sa iyo, Panginoon. Kabutihan mo sa amin. Panginoon, di mo kami pinabayaan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Panginoon, O God. Ninadalangin ko rin, Panginoon, si Sister Cecil, Panginoon, na siya, Panginoon, Lord, dinatid mo mga salita mo niya, Panginoon. I-bless mo, Lord, Panginoon, si Cecil, maging yung kanyang karamdaman, Panginoon, ay yung paggalingin, Panginoon, O God, yung kanyang sakit, Panginoon, Lord, sa mayuma, Panginoon. Puhin niyo siya na pagalingin. Lord, si Cecil, Panginoon, O God. Tulawin mo, Panginoon, mayuma niya, Panginoon. Lord, para gumaling, Panginoon, O God. Salamat sa buhay ni Cecil, Panginoon, pagpalain mo siya, Panginoon, pati ang kanyang family, Lord. At dinadalangin ko rin, Panginoon, O Lord, ang church na ito, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, na lumago, magpadala kayo, Panginoon, ng marami po, Panginoon, na tagapaglingkod, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay papurihan, pasalamatan, sambahin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na paramingin mo, Panginoon, ang iyong mga members sa church na ito, Panginoon. Thank you, Panginoon, at pagpalaan mo bawat isa, Panginoon, pati ang family namin, Panginoon, O God. Thank you, Panginoon, at pagpalaan mo rin si Pastora Joy, Panginoon, na siya, Lord, Panginoon, O God, ang pastora sa church na ito. Salamat sa lahat, Panginoon, O God, at pinadalangin ko rin, Panginoon, Lord, lahat na nagbigay, Panginoon, ng mga kanilang tithes, sila po, Panginoon, O God, ay binibigay namin ito, Lord, galing sa aming kinabuturan ng aming puso, Panginoon, Lord. Ibigay namin ito para magamit mo, Lord, sa church kung ito, sa mga teams, Panginoon, O God, pati pagpapalago ng church na ito. Maraming salamat sa lahat, Panginoon. At dinadalangin ko rin, Panginoon, O Lord, lahat na nagbigay, i-bless mo, Lord, Panginoon, O God. Balik mo ito ng sisipin na gumapaw sa kanila, Panginoon, O Lord. At Lord, dinadalangin ko rin lahat na may sakit. Pagpalain mo sila, Panginoon, na pagalingin lahat na may sakit, Panginoon, O God. Lord, inuhin mo sila na pagalingin, Panginoon, lahat na may karamdaman, Panginoon, lahat na may problema, Panginoon, O Lord, ay iyong Panginoon, iyong Panginoon, O Lord, solve, Panginoon, bigyan mo ng solusyon, Panginoon, mga problema nila, Panginoon, pagpalain mo sila lahat, Panginoon, O Lord. At Lord, itong aming mga tithes na ito, nabobin, Panginoon, O Lord, maraming salamat, Panginoon, O Lord, ito magagamit
devotion to God. Amen po ba? It's already 1 o'clock, so we need to have ano tawag dito, divided session. God bless everyone. Ingat bro.